what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. What's up mga Capsers? Yes, welcome back to our channel. This is Chris. And this is Pao. Kamusta kayong lahat? Kamusta ka mga boss? I hope everyone is doing fine here in Canada, back there in the Philippines, and around the world. Yes, welcome back to our vlog finally. Finally, after a long wait, after a long hiatus, we're back. Yes, we're back, and hopefully we can upload lots and lots of videos about our Canada experiences. We've been here for a while. We arrived November 2023. Yes, dahil na busy ang mga person, so hindi kami nakapag-upload or nakapagawa ng mga vlogs. But hopefully, this means that like we're reopening, restarting anew. We want to feature more about our lives here in Canada. Correct. And today's feature, we'll be visiting one of the must-go place when you are here in Vancouver. Yes. And that is tayo sa Granville Island. So when you get the chance to visit Canada or Vancouver, isa sa mga must-try na places ay ang Granville Island. Correct. Kung bakit? Tara, catch up tayo. So pagpasok niyo, ang unang sasalubong sa inyo ay ang fresh fruit and vegetables area. Yes, dito yan sa Granville Market. You can see wide arrays of vegetables and fresh fruits. Yeah, katulad dyan nito, may mga lahat ng maiisip nyo sa New Year na mga bilog-bilog andyan. Mango, avocados, pineapple, kiwis. Yes, tas ito, may mga watermelons din. Pomelo. Yes, and eto na, sunod na dyan ay ang mga gulay. Yes, ang na-observe ko lang, Chris, is they're the same vegetables that we have, pero they have different looks. Yes, ang price range yan parang mga 160 per kilo. At susunod na dyan ang mga isda. Whatever fish you like. Fish be with you. Amen. Yes, so ito na yung susunod dyan ay ang cold cuts section. So may mga bacons dyan, salami, ham, prosciutto, turkey ham, smoked ham. Tapos alam mo nung nag-iikot-ikot tayo, mayroon dyang wild boar na ham, di ba? Oh, may mga parang kaibang meat and beef steak cuts dyan. Yes, ito na yung area ng may mga skewers na mga parang pang barbecue. Perfect na perfect for the upcoming summer. Yes, may chicken, lamb, beef, and pork. Yes, meron din dyan yung mga galing sa ibang provinces like Alberta. Ito na yung area ng mga sausages. So, lahat ng sizes makikita mo dyan. So, may mga bratwurst, may mga lamb sausages, venisons. Yes. Yung mga kaibang mga Texas bison sausage at mga smoked sea salt elk. Yes. Sausage. At ito talaga yung kakaiba dyan, si ate na nagtuturo. Now, moving on, dito naman tayo sa olives section. Different types of olives, different types of flavors. Tapos may mga pasta area. Ito na yung mga cheese section naman from International Cheese. So everyone who loves cheese, you can find it here. Yes, lahat na ng klase na pwede nyo ilagay sa charcuterie, makikita nyo dyan. Charcuterie? Yes, syempre. O, ito naman dito sa gitna, mga iba-ibang stalls. Yes, not just food stalls, Chris. Meron itong mga parang non-food items, mga drinks. And the good thing is, they're willing to give, you know, some samples. Yan talaga ang inaabangan natin dyan, yung mga samples. At syempre, it's a good bonding with friends. At ito, nakita mo yan, mga kabayan natin yan na nag-e-enjoy sa Granville. Saya kumain dito kasi parang very festive. And it sounds like parang community. If ever mapunta kayo dito, you should try this. Eat
pizza. We're gonna like take a photo kung saan siya mahanap or mabibili. Because like the serving's really big and it's really good. It tastes really good. And there's a happy hour. Yeah. So, kung pupunta kayo dito, like, if hindi naman kayo nagmamadali, like, you can be here like between 2 to 6 in the evening, because they do have like an happy hour for the pizza. So it's like 2 slices of pizza plus 1 pop or yung soft drinks. That's $11. So, syempre may tax pa yun. So, I paid around like $30 for this. Masaya dito. Bukod sa pagkain, yung mag-people watching. So, ito na yung outside view na sinasabi ko, Pao. Ano bang river to? Yeah, yan yung Falls Creek River. It's actually a short, narrow inlet located sa heart ng Vancouver, separating the downtown area and the West End neighborhoods from the rest of the city. Yan. So, ito yung maganda. Mas maganda sana kung hindi medyo gloomy that day, pero okay pa din naman yung view. So, that's the Falls Creek neighborhood. Tapos, makikita niyo yung mga condominiums dyan. Tapos, ito, yung nasa... Yung mga yachts. Yes, yung nasa taas na yan, Pao, yan yung Granville Bridge. So, you would see there... ano ba to? Yung Aquabus. Aquabus. Yes. So, dito... ginagamit din nila yan like to connect like from the Falls Creek. At sino ba yan? Yan, ako yan, nakapayong. That video reminds me, parang may experience tayo, di ba? Parang may nakakitang mga locals and they were asking, ba't ka nakapayong? Dapat hindi kasi Vancouver to, dapat sanay sa ulan. Sabi ko, no, we're Asians. We don't wanna get wet. So they just laughed. So wala lang, parang dapat hindi nagpapayong pag umulan. Yeah, syempre takot tayong magkasakit, no? Ayan, so eto naman, pumasok na kami sa kabilang side ng market. So dito, iba-iba rin ang mga makikita. Meron din silang mini dining area dyan sa left side ko. So you can eat like, or you can get pastries, pies, or some coffee. Yes, ito yung area that would showcase different desserts. Yes, ang favorite namin na area dito sa Granville Market. And for this alley, makikita nyo on the left side is a store selling macarons, different types of macarons. Yes, di ba iba-iba yung kulay, talagang nakakatakam. And opposite to it is this bagel store. Yes, bagel area na kung saan makikita mo lahat na ng klase ng bagel. May plain, may sesame, may cinnamon, everything multigrain. And different flavors of their dip. Cream cheese, blueberry, aioli. Yes, yung mga nagki-keto diet din, ayan, meron silang keto na bagel. So, lakad-lakad, tingin-tingin kasi walang pambili. So, ganun din sa area na to, you would see parang mga non-food items, mga paintings, handicraft. Pero ito, mga food items uli. Balik tayo sa ice cream, gelatos. And this is yung food hall, yung mga kumakain na. So they stayed here. There's like a specific area for them. Yes, perfect time to bond. At ito uli, continuing the dessert section, ito naman iba-ibang. Cookies, yes, different type of cookies. We have ano ba to? Parang mga cinnamon buns. Mga croissants. Ito na, yung mga tinapay sa Biblia. So, bahala na kayo mamili kung cheese, multigrain, cranberry. Yes. Mas pa yung cranberry pistachio. Mukha nga. Pero mas gusto ko to, itong mga cakes na to. Iba-ibang klaseng cakes. Cheesecakes. Meron tong mga ano ba? Egg tart. Tarts. Yeah. The Black Forest. Merong mga may rainbow cake. Merong mga eclair. May mga chocolate brownie cake. Ito, mga customizable cake din siguro pag may birthdays.
At dito makikita yung isang famous Canadian dessert, yung Nanaimo Bar. Nanaimo Bars, which originated sa isang city dito sa British Columbia. Yeah, eto na ang favorite mong area. Ano ba to? This is the Hobbs Pickles. Interesting, marami siyang mga flavors. May mga sweet heat, may mga very spicy, tangy pickle. So ito, mga condiments section naman. So kung naghahanap kayo ng lahat ng klase ng condiments dito. And the flour area too. Yes. Flowers coming from different parts of BC, Vancouver, and other parts of the world. Yes, lahat dyan makikita mo na. Flowers, go flowers. At ito naman yung area na kung saan yung makikita yung mga coffee. Sarap ng mga kape nila dito. Tsaka mura rin lang, kahit yung mga batch brew coffee nila, tsaka mga daily coffee, masarap. Yes, so lakad-lakad. Ang daming makikita dito talaga kahit talagang mabubusog yung mata mo. And you don't necessarily need to buy something. Ako parang enjoy na akong And Lee's Donuts, the very famous Lee's Donuts. Yes. And this Lee's Donuts, Chris, kaya gusto ko to personally kasi hindi siya yung parang Dunkin' Donut na donut. Cake donut siya. And the icing, hindi matamis. Yes, at kung titingnan mo talagang pinipilahan to. Pero dahil hapon na kami, so ito na lang yung mga naabutan namin na donuts. Perfect for coffee and tea. Yes, at hindi pa masyadong matamis, di ba? Right. So, after sa loob, lumabas na kami. Ano ba makikita dito sa labas? May separate mga hall sila for handicraft, for memorabilia, for souvenirs. So, parang iba rin siyang hall. Yes. And sa mga nagbabalak na mag-drive papunta doon, madaming parking spaces. Pero siguro dahil weekday tayo pumunta, kaya madami pang available parking spaces. And still umuulan na naman. Umuulan ulit. Umuulan pa rin dahil Vancouver nga. Yes. Pero masaya pa rin kahit maulan. Kasi nasa loob naman, eto na yung mga stores na nagbebenta ng mga local products, mga gawang BC. So yeah, you would notice, hindi lang siya mga food items sa kabila. May mga handicrafts, ano ba to? May mga dresses, mga RTWs, merong mga different type of hats, shirts, cups, mugs. I think itong mga mga insect repellents. Yes. Ganyan. Basta mga Canadian made. So, lakad-lakad. Further down the hall, yan, meron pang may mga nagliligawan pa. Tsaka further down, makikita mo dyan, ayan na, eto na, watch, ayan, sipa. Pala yan. Yes. May mga, ano ba dyan? Beads, may mga beadworks. Beadworks, mga cards. Ayan, yung kapatid ni Mario Brothers. At ito yung mga area na pwede kang maupo kapag napagod na. And of course, syempre, bilang souvenir item store nga siya, madami kang mabibili dito like postcards, magnets, keychains. Yes, mga eco-friendly na mga bags, whatever souvenir items like na pwede mong pampasalubo. Pero hindi ko nakita kung magkano yun. Yeah. Siguro. But these are all proudly made in Canada. So ayun, palabas na ako. Tapos na ang window shop. Yes. So, maulan pa rin. Pero ayan, pinapakita lang namin sa inyo yung labas ng store. So yan, mga Capsters, we're done with our Brandville escapade for today. And we're excited and happy to be back. Yes, finally, we're back. Right, and hopefully, na-share namin sa inyo what Brandville looks like as one of the best places to visit if you are here in Vancouver. Yes, and definitely, sana magtuloy-tuloy na itong pag-vlog namin uli at para may feature naman namin yung iba pang places that you could visit here in Vancouver na hindi kailangan masyadong gumastos. Yes, hindi naman kailangan maraming gastos. So actually, yung ginawa namin was just like a pizza and a drink. That's it. And then pasyal-pasyal, tingin-tingin, window shop. Not unless you really want to buy their produce or kung ano mang mga desserts meron. Next time, bili tayo ng mga desserts. Yes, okay. for sure.
So sa mga kababayan natin na dito na rin based sa Canada or sa BC, Vancouver specifically. Yeah. So comment down below kung ano yung mga memorable experiences nyo dito sa Granville Island or sa Granville Market. Kung may mga lugar pa or mga stalls that we should try, especially sa pagkain, please let us know. Also, don't forget to subscribe to our channel and click on the notification bell. And also follow us on Facebook and Instagram. And once again, this is Chris na nagpapaalala, life is short, so seize the day. At ito naman si Pao na nag-iiwan ng mga katagang always choose to be happy. Until next time. Until next catch up. Bye. Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude.